Panginoon Diyos, maraming salamat po. Winawalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin. Salamat po sa oras na ito na binigay mo sa aming kalusugan para makatin po kami, makasama kami, magpupuri sa iyo at papasalamat kami sa iyong anak na aming bigay ng liwanag at nagbigay. Isinusuko po namin ang aming mga problema sa oras pong ito. Financially, family problem, ang aming mga kalusugan, alam namin, lahat ng ito ay aming idinudulog sa iyo at itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, bago tayo magsimula, pwede po ba tanungin natin yung katabi natin, handa ka na bang maranasan ang pagpapala ng Panginoon? Sa kanan naman po natin, handa ka na bang maranasan ang presensya ng Panginoon? Huli, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos na buhay? And if we're ready, tara na! Tara na! Tara na! Paparapa, paparapa, paparapa. Paparapa, paparapa, paparapa. Halina't sumabay sa awiting palangit. Huwag pa iiwan, baka ka bumangit. Parara, 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 sumama ka sa pagdiriwang. Huwag maiya, tama na ang selan. Purihin ang Diyos, paparapa, umawit ng buong lakas. Sumigaw sa galak, paparapa, sumayaw ng may sigla. Ipalakpak ang kamay, paparapa, ipadyak ang mga paa. Sambay siya sa saya, paparapa. Tara na, tara na, tara na. Paparapa, paparapa, paparapa. Paparapa, paparapa, paparapa. Sapa! Halika, sumabay sa awiting palangit. Huwag pa iiwan, makakapumangit. Parara, 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 sumamba ka sa pagdiriwang. Sabi mo sa katabi mo, huwag maiya, tama na ang selan. Purihin ang Diyos, paparapa, umawit ang buong lakas. Sumigaw sa galak, paparapa, sumayaw ng may sigla. Ipalakpak ang kamay, paparapa, ipadyak ang mga paa. Sambay siya sa saya, paparapa. Tara na, tara na, tara na. Paparapa, paparapa, paparapa. Paparapa, paparapa, paparapa. Purihin ang Diyos, paparapa, paparapa, paparapa. Sumigaw sa galak, paparapa, paparapa, paparapa. Tinapak ang kamay, paparapa, paparapa, paparapa. Ipadyak ang paa, paparapa, paparapa, paparapa. Sapa! Purihin ang Diyos, paparapa, paparapa, paparapa. Sumigaw sa galak, paparapa, paparapa, paparapa. Ipalakpak ang kamay, paparapa, paparapa, paparapa. Ipadyak ang paa, paparapa, paparapa, paparapa. Purihin ang Diyos, paparapa, umawit ang buong lakas.
Yes, amen. Purihin ang Panginoon. Nandito na ako sa book ni Job, yung scripture niya. Si Job, kilala naman natin na sobrang tapat kay Lord. Sa kanyang, isa siyang saganang nilalang, isa siyang saganang tao. Mayaman siya, nasa kanya lahat ng karangyaan. Pero, challenge siya ni Satan, sabi niya kay Lord na, inaano ka lang naman sinasamba ka lang naman yan, kasi sagana So, ang ginawa naman ni Lord, sige, gawin mo ng lahat kay Job. Kung anong gawin mo, basta wag mo lang siyang papatayin. Anong nangyari kay Job, di ba? Nawala yung kasaganahan niya. Nawala yung mga anak niya. At pinakamasakit, yung kalusugan niya. Pero anong nangyari? Nanatili pa rin si Job na honest kay Lord, tapat kay God. Kahit anong nangyari sa kanya, kahit yung puso niya basag na basag, wasak na wasak, never niyang kinurse si God, never niyang tinanong si Lord bakit ganun ang ginawa sa kanya. Parang tayo, sa konting pagkakamali natin, naisip natin na, Lord, bakit mo ako bakit mo ako pinabayaan? Bakit nangyari sa akin lahat ng ito? Dapat iniisip natin na yung ibang tao nga, kahit anong nangyari sa kanila, pinagpapasalamat pa nila na si Lord nando sa buhay nila. Tayo dapat, bilang Kristiyano, hindi ganun, di ba? Alam ko naman, di tayo ganun. Kasi tayo, nilukob tayo ni Lord na may pagmamahal. At sabi nga niya, ano man ang nangyari sa atin, pumatak man ang luha natin, ano man ang kahinatnan natin, ano man ang katanungan sa buhay natin, isuko natin lahat kay Lord, lahat yan. Sabihin natin, Lord, kayo nang bahala sa buhay ko. Lord, alam ko hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako kahit kailan man iiwan. Kaya ngayon, bigay natin sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan sa bawat patak ng luha, sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka sa bawat tanong ng buhay, sa bawat
pakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin ang tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay
natin, Lord, sa ating sariling mga bibig, sa ating mga sariling salita. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, Lord. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Buhay ko, dinanais ko ikaw. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Lord, salamat, Lord. Muli. Hallelujah. Narito kami, Panginoon, pinagsama-sama mo para purihin ka namin, sambahin ka namin, itaas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil tunay po, ang sarap damahin, Panginoon, ang iyong presensya. Ang sarap, Panginoon, damahin yung mga mensahe ng awitin, Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Yes, Lord, sa iyo ang kapurihan, kaulatian, karangalan, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Sige, habang tayo po umupo, batiin po natin mga katabi natin. Wow, hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Sige po, tawagin po natin si Pastor Ani para sa ilang mga pagbati announcement. Palakpakan nga po nating muli ang Panginoon. Hello po! Kamusta po kayo? Thank God, it's Labor Day. Kasi po, mas maraming naka-attend ngayon dahil wala po kayong pasok. Sabi ko na nga po ba hadlang talaga yung trabaho sa paglilingkod. But thank God kasi God is good all the time. Kahit na po sa kabisihan natin, nabigyan tayo ng holiday. Actually po, isa tayo sa may pinakamaraming holiday. Ang Pilipinas. Sa Korea, 2 lang yata po in a year. Pero tayo, we are so blessed kasi marami po tayong holidays na pwede po tayong mag-relax, no? Bigyan tayo ng kapahingahan ni Lord. And, ang isa pong magandang kapahingahan, yun nandito po kayo sa church. Yung nasa presence po, nararamdaman nyo yung presence ni God kahit pagod pa kayo sa trabaho, pero pagkasama nyo si Lord, pinaglingkuran nyo siya, di ba po gumagaan na lahat? Di ba po? Tingnan nyo po, yung katabi nyo gumaganda, gumagwapo, kasi po, nasa kanya yung presence ni God. So, hallelujah for that. Totoo po yan. Kaya di ba po, sabi nga nila, yung mga anak daw ng Diyos, parang mga baliw.
Kasi may problema na masaya pa. Nakakangiti, gumagaan. Kaya naman bumabata tayo, tama po? Parang yung iba, ayaw nilang bumata sila. Okay, so nais po natin, naku, there are so much reason para po tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil meron po tayong mga VIP, mga very important person na first timer ating nakasama today. So we would like to welcome po ang ating po mga very important persons tonight. Nakasama natin tawagin po natin si Justin Hate. Siya po ay brother ni Brother Joben at ni Brother Josh. Welcome! Thank you for coming. And also, we would like to welcome JC. What is this? Amoda. Why, welcome, JC. Thank you for coming. Mula po siya sa Dasmariñas, Cavite. Wow! Thank you for coming. Siya po ay invited ni Pastora, Sister Cha. No? Ngayong nakasama friend po siya. And then also, we would like to welcome ang pinuno ng kagwapuhan at kagandahan. Ayan daw. Kasi po may anak po siyang biniro ko eh. Kasi sabi ko, parang gusto ko makita yung nanay at tatay mo kasi yung parang may magandang lahi kayo. Oh, di ba? So, we would like to welcome Brother Julie Hate, ang father po ni Brother Jos, Brother Joven, and the rest of the Hate family. So, welcome po, Father, sa inyo pong pagdalo ngayon. Meron pa po ba kung hindi na? Baka first time niyo po, hindi po na ilista ng Azure dahil talagang, dito po kasi akala talaga lahat nakasama na. Ganun po kaya minsan may nalalagpasan. Meron po ba dito? O lahat po nabati na natin. So we would like to welcome you po. And also we would like to acknowledge the presence of SOB Carissa leaders. Nandito po sila. Thank you for coming. Sa pangunguna po ni Pastor Ep at ni Pastora Jaya. And also, nais po din nating pasalamatan po pala si Father Julie sa kanya pong naging contribution po ng birthday ni Pastor. Thank you po sa mga seafoods. We enjoyed it. We enjoyed eating it. Sobrang marami pong napasaya. Yung inyo pong pinahatid na yan para nung birthday surprise kay Pastor Angel. And of course, gusto po namin pasalamatan yung mga prime leaders natin dito na nag-organize, nag-set everything. And then of course, kayo po na mga kapatiran po natin, mga members, mga disciples po na naging part po ng birthday celebration ni Pastor Angel. Thank you po. Pinaparating niya po ang heartfelt Thanksgiving niya po para sa inyo. Sana po, wag daw po kayong magbago. Yan. So, sa mga VIPs natin, sa mga nakasama natin today, this song po ay para po sa inyo. Kaya ngayong gabi, ang blessing ko ay kayo. Blessing po kayo. Thank you, God bless sa inyo. Kaya ngayong gabi, ang blessing ko ay kayo. Thank you, God bless sa inyo. At meron pa po tayong dapat ipagpasalamat at ipagdiwang dahil today po, meron po tayong birthday celebrants at this week. Sino-sino po sila today po? Birthday po ni Brother Jos Aguas Hate. Woo! Happy birthday, Brother Jos! Sana ay pagalingin ka ni Lord sa yung usong-uso po kasi ngayon, no, nilagnat po siya kanina. But thank God, nandito pa rin po siya. Happy birthday! At the rest po ng May celebrants po natin, eto po sila. Sa 3 po, si I. Cruz, Brother Renan Andraque, sa 4 po yan. Sa 5 naman po, Sophia May Rodriguez and Leslie Ann Hular. Sa 6 po, Lance Haminal and Malen Celestial. Sa 7 naman po, Ibon Torres. Sa 8, Melinda Bagnas. 12, Sister Cecil Legaspi. 23, Lana Marie Ignao, Prime Leader po natin yan.
Sa 24, Dennis Figueroa. 26, Nathan Cruz. 27, Nishanta Cruz. And sa 30 po, Jenny Lindel Castillo. Baka po may nakalimutan kami. Please po, advice niyo po kami na birthday niyo po pala ng May. Sumuko na po kayo at napapagligiran namin kayo. Hindi naman po namin kayo bibiglain sa tahanan nyo. Ipagpe-pray po namin kayo na so much blessing pa po ibigay ni Lord sa inyo. So, let's sing a birthday song for them. God bless everyone sa mga birthday celebrants natin. Anniversary pala, meron pala. Nasanay kasi ako na maraming walang nag-anniversary ng April eh. So May celebrants po natin ng wedding anniversary. Marami palang nagpakasal ng May. Sa 10 po, Rodelio and Alma Esteban. 16, Herbert and Edna Haminal. 20, Darrell and Cherry Agaw. 21, Roby and Cha Ikong. And sa 30 po, June and I Cruz. So God bless po sa relationships po ninyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Dinggin po ni Lord ang inyo pong mga panalangin sa inyo pong birthday wishes and declaration po namin sa inyo. More birthdays, blessed more years to come para po sa mga birthday celebrants and successful na relationship po, matatag na relationship sa mga nag-wedding anniversary. Oh, May 27, Sister Olive Andraque, birthday din po niya. Wow, parehas pala silang May celebrants, birthday celebrants. No? So, happy birthday din po. So, patuloy po natin isama sa ating mga personal prayer, ang ating prayer fest. F is for family, biological family po natin, spiritual family po natin. Sama po natin lahat ng concern about family. Letter E po is empowerment. We need strength from the Lord every day. Lalo na po ngayon, mainit ang panahon. And lalo na po sa spiritual life natin. Sana po maging strong po tayo. Letter S, stability of finances, personal, family, church, and our country. Kasi pag financially stable tayo, mas marami tayong nagagawa, marami tayong nabibless. And letter T, timely issues. Ano po ba yung mga issues natin ng gobyerno, ng simbahan, ng kapwa natin, no, ng ating country? Let's pray. Magkaroon po tayo ng bahagi sa solusyon kahit po sa pananalangin. Napaka-importante po niyan. And then, ang ating po mga gawain, pag Wednesday po, katulad po nito, Wednesday, 6:30 po ang ating midweek worship and prayer meeting. And Sunday naman po, dito po sa Kawit, we have 9 o'clock worship. And then po, 4:30 po ng hapon naman ay sa SOB GMA naman po tayo. And now, para po naman po sa ating isang bahagi ng ating paglilingkod sa Panginoon, ay yung tayo po ay magkaroon ng ating pagkakaloob. We honor God with our wealth, no? So, sabi po sa Psalm, sa Awit chapter 4, verse 5, sabi po dito, nararapat na handog inyong ialay. Pagtitiwala ninyo'y kay Yahweh ibigay. Kapag po tayo nagkakaloob, ipinagkakatiwala po natin even yung ating finances sa Panginoon. Kasi sa totoo lang po, wala naman tayong dala kahit anuman nung tayo'y sinilang. Tama po? Wala. Kahit kakayanan. No? Pero si Lord, thank God, as we grow and we grow older and develop well, si Lord po naglagay sa atin ng lahat ng galing talento. Kaya po ngayon, naman sa ating mga pagsisikap, nais po nating pakita pa rin sa Panginoon na siya nagbigay ng lahat, siya din naman ang kailangan nating pagbigyan at paghandugan. Kaya po, when we give, we trust God with our wealth. Kaya po, nararapat na handog po, ipagkaloob po natin sa ating Panginoong Hesukristo at pagpalaing ka pa ng higit pa sa iyong ibinigay. God bless po. Good evening.
Amen. Lahat po tayo tumayo. Taas po natin, mga kamay po natin. Naniniwala po tayo every time napunta po tayo dito, may ginagawa ang Lord. Kumikilos po ang Lord. At sa buwan na ito, naniniwala ako, unang araw ng Mayo, maraming open doors po ang bubuksan ng Lord sa family, ministry, even ourselves po sa ating pasarili. Amen? So tayo po ay taas kamay. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotion, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swing wide open in 2024. In Jesus' name, amen. Yes, amen. Thank you, Diyos, sa isang buhay na pagdideklara. Amen. Talagang napakasarap na tayo po ay magdeklara sapagkat tayo po lahat ay kumbinsido, naniniwala na tunay nga sa ating declaration ay may nangyayari. Amen. Sige po, sino po ba dito yung na-experience po yung declaration na ginagawa po natin ay napangyari sa buhay nyo? Yan. Kasi every year, meron tayong tinatawag nating declaration, no? So praise God. Wow! It's an honor, privilege for us na kapiling po namin kayo, family. So welcome na welcome po. And wow, nakakatuwa dahil tunay nga po na ang sarap na buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya medyo parang iba nating musician ay ninervous kasi mga ito po, mga musician po ito eh. Actually, isang buong music team na po ito eh. Pag tumayo po ito, isang buong music team. Hindi lang yata music team, banda po yata ito eh. Oh, si John, ninervous ng konti. Nakita niyo? Oh, so, pero wow, wow, napakasarap na tayo po lahat ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Okay, noong April, ang ating po naging diin ay no fooling, rather be fulfilling. So ano naman po kaya ang May? Tignan mo nga, katabi mo, anong May ba meron siya? May tama, may sumpong, ano ba? Ano bang May yan? May tama, may sumpong, may pabor, may kakaiba. Yan. So, may pera. Wow, yun, no? May pera, may blessing, may pabor. Yan, wow. Oo. At may nagbe-birthday, no? So, yan, si Brother Manny, talagang maaga pa lang, binati na si Brother Renan, no? Minsan, pagpamanin po natin mga senior citizen talaga, medyo napapa-advance po yun siya, naliliit na konti na. Pero doon naman lalo sumasaya ang buhay, di ba? Amen. So, okay, so ano ba yung May? Pero sabi nga, in Joshua chapter 1 verse 9, again, Joshua chapter 1 verse 9, or Josue 1:9, ang sabi po dyan, be strong, have I not commanded you, be strong and courageous, and do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you. Para akong reporter na daming microphone, ano? Thank you. Yan. So, again, sa Tagalog po, ang sabi po dyan, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang niloob, huwag kang matatakot, mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sa ibang version, sa English version, have not I commanded thee in King James, be strong and of good courage, be not affrighted, neither be thou dismayed, for Jehovah thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, ito pong May na ito, ang nais po natin bigyan din, month of May, in facing your open doors, do not be dismayed, because God will make a way. Okay? In facing your open doors, kasi nasa taong po tayo ng open doors eh. Habang atin pong hinaharap yung open doors, may mga struggles, may mga bagay na humahadlang. Pero sabi niya, do not be dismayed, God will make a way. Sabi nga sa awitin, He will be my guide, hold me closely to His side,
with love and strength for each new day, He will make a way. Tamo, nakakanta nyo, di ba? Nire-recite ko lang, pero nakakanta nyo, no? Malapit ko na nga rin makante, no? He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day, He will make a way, He will make a way. So sabi mo sa katabi mo, do not be dismayed. God will make a way. Yan. So, may kumipagdadaan naman po tayo, meron naman po tayo naranasan sa panahon nito, ang Diyos po ay gagawa ng paraan. Yan. So, under po nito, ito po yung isang buwan po natin bibigyan diin. Kung yung ating binigay kanina, no? Ito pong, in facing your open doors, do not be dismayed, God will make a way. Pero tonight, gusto ko pong sabihin sa inyo, bilang pagsisimula dito sa buwan ng Mayo, ay, sabi nga, year of the open doors, may the force of God be with you. May the force of God be with you. Yung kapangyarihan, yung lakas, yung authority ng Lord ay sumaatin o sumainyo. No? May the force of God be with you. Sabi sa katabi mo, may the force of God be with you. Yan. Ano ba yung force na yan? Sa noun po, ang sabi dyan, strength. Ala akong clicker, no? Okay. Now, strength or energy as an attribute of physical action or movement. Sa synonyms, ang sinasabi po dyan, strength, power, energy, might, effort, or exertion. Another one, sa verb po sabi niya, make a way through or into by physical strength, break open by force. Or synonyms, break open, burst open, knock down, smash down, kick in the door had to be force. So, ibig sabihin, merong something na, merong puwersa. Yan. So, kailangan po, hingi po natin sa Lord na tayo po ay bigyan niya ng puwersa. Power, para ating pong dire-diretsyung pasukin yung open doors na yan. Amen. So, sino po dito, may mga napasok na kayong open door? Amen. Sino po dito, marami pang gusto maging open doors? Kaya sabi ni Lord, doors eh. Hindi siya lang, open doors. Yung pamilya po ni Sister, ayan, Jen, no? Meron nang nabuksan pintuan. Nakalipat na po sila ng panibagong bahay, no? So, wow. So, praise God, no? Ayan. Okay, so, marahil, meron din po tayong mga nakalaan na mga bukas sa pintuan na ito po talaga nakalaan sa atin. Ang kailangan lang po talaga, lalo po tayong magpatibay ng pananampalataya, lalo po tayong kumapit sa Lord kasi talaga nakalaan sa atin. Huwag po nating hayaan na ma-distract po tayo ng anumang bagay, especially ang ginagawa ng kaaway, para hindi natin mapasok ito. Para po sa atin ito sayang eh. Kaya dapat mapasok po natin yan. Kaya una, gusto ko mabigay sa inyo, para po na talagang dire-diretso po nating mapasok yan, meron po tayong pwersang gagawin. Unang pwersa, decide. Sabi niyo po, decide. Mag-decision po tayo. No? Mag-decision po tayo na, gusto mo magbago, mag-decision ka, magbabago ka. Kung gusto mo merong mga something na mawala sa'yo, decision mong bitawan yan. Di ba? May pwersa, hindi pwedeng, meron kang bagay na gusto nga sa buhay mo na negative, hindi pwedeng, please, iwanan mo na ako. Hindi. Lalo kung galing sa kaaway yan, hindi aalis ng ganun yun. Dapat may puwersa. In Jesus' name. Gusto kong makalaya dito. Bitaw. No? Bitawan mo ako, nagdesisyon na ako, susunod ako sa Panginoon. No matter what, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yan. So decide. Ano ba yung decide? Ibig sabihin, may kasamang paniniwala to believe. First, God wants you to be strong in Him because the spiritual battle is won. Second, through prayer. No? So makita natin dito, kailangan may maniwala ka. Naniniwala ka ba na mayroong open door, mayroong binubukas sa pintuan ng Lord sa'yo? Amen. Naniniwala ka ba kaya kang baguhin ng Panginoon? Amen. Naniniwala ka ba pwede kang i-leveling up ng Panginoon? Amen. Yung finance mo, yung buhay mo, yung trabaho mo, yung spiritual life mo, kayang itaas ng Lord ng antas. Kaya kung naniniwala ka, maniwala ka. Ayun, di ba? Ang hirap, no? So, maniwala ka,
kapitan mo yan, paniwalaan mo, i-embrace mo yan, and tunay nga, mararamdaman natin, God will make a way sa lahat ng bagay na yan. Kaya kung naniniwala ka, tanggalin mo yung bucket list sa buhay mo. Ano ba yung bucket list? Bakit po ganun? Bakit po ganyan? Bakit po mahirap ako? Yan. Bakit po hindi ako mayaman? Dahil nga mahirap ka. Bakit po happy sila, ako ay hindi? Nag-decide ka, hindi ka maging happy. Kaya dapat i-decide mo na maging happy ka. Kasi wala namang pwede mag-control sa pisngi mo kundi ikaw. Kung gusto mong ngumiti, sino mag-decide? Yung katabi mo, ngumiti ka. Pepersahin ka. Pero kung ayaw mo, hindi ka pa rin ngingiti. Halimbawa ngayon, mag-decide kang ngumiti. Mag-decide kang ngiti, may katabi mo. Hindi ba? Ang sarap ng feeling. Pati yung katabi mo nangiti. Wala naman pinag-usapan dito kung may fill in the blanks yung ngipin mo or what. Ang importante, ngumiti ka. At yung ngiting yan, sabi nga, isang ngiti mo lang. At ako'y napapaamo. Yung katabi mo, nung nginitian mo, napaamo. Meron ba dito nginitian mo yung katabi mo, napasungit pa lalo? Oo. So, dapat napaamo yan. So, bakit? Bakit kailangan kita? Wow, Bakit po mahirap ang Pilipinas? Ayan, daming bakit. So, may mga bagay sa buhay natin, dala-dala kasi natin yung bucket list. So, kung naniniwala ka ng Diyos may magagawa sa'yo, bitiw sa bucket list. Yakapin mo yung paniniwalang ang Diyos nagsabing hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang sabi ng Lord, sasamahan kita. Ako ang mabuting pastol, hindi kita iiwan. Sasamahan kita. So, it's time to have bold faith. Lalo po tayo magkaroon ng bold faith ngayon. No? Sabi nga, according sa yung pelikulang The Force Awakens, according to all known laws of aviation, there is no way a bee should be able to fly. Its wings are too small to get its fat little body off the ground. The bee, of course, flies anyway because bees don't care what humans think is. No? Sa tingin, maraming niisip na ang bubuyog daw di kaya limpad dahil ang lit lang ng pakpak niya kumpara doon sa kanyang katawan. Pero bakit nakakalipad ang bubuyog? Kasi nasa mindset niya, makakalipad siya. Para sa pakialam ko na sabihin na iba kung kaya ba ng katawan. No? Parang habang kanina, umakit kayo sa hagdanan natin. No? Kaya nyo kasi sa mindset natin, kaya nyo umakit na hagdanan. Yung mga senior citizen natin, nakakakyat, di ba? So walang dahilan, lalo sa mga bata, walang dahilan para kayanin mo umakyat sa church at makasama sa pag-worship. So, then another one is to declare. No? Kaya na believe, then declare. Ideklara mo sa buhay mo na ang declaration, nag-expect ka, no? I expect supernatural, miraculous demonstration of God's power in my life today. Halimbawa, tonight, kung meron kang dinideklara, ideklara mo yan. No? I-expect mo na mararanasan mo sa Lord. While singing songs, while tayo po ay nagpe-praise and worship kanina, dapat magdeklara ka, Lord, gusto ko po talaga habang umaawit na ito, yung mga anik-anik, yung mga bagay na nasa pagkatao ko, kalasin mo po ito. Oh, ganda ng kanta kanina, di ba? So, para mawalan lahat ng yun. Ano ba yung declare? To declare, I expect supernatural, miraculous demonstration of God's power in my life today. Pwede mo ma-experience a supernatural protection, supernatural provision. Because our God is our protector. Finishing your course with joy, ang Diyos po natin, our provider, the changing channels or supply. So kaya, dapat habang tayo po ay nag-worship, meron kang dinideklara. Huwag po tayo matakot magdeklara. Kasi ang Lord mismo nag-utos niyan eh. Sabi nga, every word na binibigyan ng Lord sa atin is a miracle word. Kaya every preaching na napapakinggan po natin, ano po yung tinuro sa atin ng Lord? Lord, speak. I'm listening. Every mensahe na napapakinggan po natin, ang tugon natin, Lord, yes, Lord, speak. I'm listening. Sige, Lord, tuloy niyo po yung pagkasalita. Ako po yung nakikinig. Okay? Tapos yung amen natin, ano sinasabi natin sa amen? Ano yung amen? Ang amen ay pagsang-ayon. Pag nag-amen ka, para kanino? Sarili.
Amen for me. Sabi niyo nga po, amen for me. Kasi maraming nakikinig na mensahe, pa nag-amen, para sa katabi. Pag may sinabi yung pastor, yung preacher, amen. Wow, pinupukol. Hindi, ang amen, amen for me. Ibig sabihin, kine-claim mo yung word na yun para sa'yo. Tama. Sabi niyo po, amen for me. So, hindi mo pwedeng mag-amen ka dahil sa katabi mo. Kaya katabi mo, yung mayaman, katabi mo, umaayos ang buhay, pinupukol kasi natin yung mga bagay sa kanya. Kaya mayari, maiiwan ka dahil sa kanya mo binibigay yung blessing. Dapat i-claim yan. Amen. Okay. So, nagiget po ba natin? Pag nag-amen po tayo, ibig sabihin, amen for me. Hindi amen para sa aking katabi. Amen for me. Okay. So, tuloy po tayo. Pangalawa, letter D is desire. Magkaroon po tayo ng desire. Hindi ba pwedeng nandyan lang yan, hindi mo dinidesire. Ano yung bagay na gusto mo, bigyan mo ng desire. Gusto ko po, darating panahon, tutugtog din po ako sa harapan. I-desire mo. Ako, sa totoo lang, yung batang si Job, anak ni Aralat ni Albert. Pag may tumutugtog dyan, makita mo, palo ng palo yun. May desire siya eh. Kaya yung batang yun, ang galing ng tumugtog eh. Kaya bisa sa ating special number, tumutugtog na si Job. Kasi nandun yung kanyang matinding desire. No, binilipasan ng tatay niya nung palo ng palo. Kaya magugulat kayo, yung bang sobrang desire niya, gusto niya mabakante yung drums eh. Pag nabakante, gusto niya upuan. Yun yung may desire. Kaya kung meron tayong dinidesire na blessing from the Lord, dapat nandoon yung pagkagutom mo na talagang, Lord, I want you more and more. Lord, gusto ko po maabot yung pangarap ko. Lord, gusto ko maabot yung pabor. Kaya dapat magbigay tayo ng lalo pang dagdag na kapahayagan ng ating pagnanais. May desire. Okay, for example, si Luke Skywalker, sabi niya doon, the force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too. Dumaloy sa pamilya, yung yung force na yon. Kasi yung talagang, sabihin, bawat bahagi ng family, umikot yung force na yon dahil nandun yung kanilang passion and desire. Si Kylo Ren, sabi niya, forgive me, I feel it again. The call from light, supreme leader senses it. Show me again the power of the darkness, and let nothing stand in our way. Show me, grandfather, and I will finish what you started. Ito naman, desire din. Kaya lang negative lang. Medyo may iba yung kanyang dinidesire. So, pero nandun pa rin yung tinatawag natin power and desire. Si Maz Kanata, or Ray, the force, it's calling to you, just let it in. So, ang Lord na meron siyang gusto ibigay sa atin na puwersa, kailangan po, i-desire po natin yon. Kaya nga dapat pray natin, Lord, I want you more and more. Holy Spirit, puspusin mo ako na yung kapangyarihan. Holy Spirit, I want you more and more. Habang umaawit, awit ka ng awit, Lord. Gusto ko po dumali sa akin yung mensahe, dumali sa akin yung spirit, dumali sa akin yung power. No? So in 1 Corinthians chapter 12, verse 31, sa first paragraph, 1 Corinthians 12:31, but eagerly desired the greater gifts. So sabi doon, but eagerly desired the greater gifts. Ngayon, nakakatuwa po ngayon eh. Ang dami nagdi-desire. No? Ngayon, talagang nagagahol ako ngayon sa pag-a-assign na magdideklara sa haba ng listahan ko. Baka 2005, hindi matatapos yung declaration eh. No? So, wow. And then, pag binigyan mo ng schedule, talaga nandun excitement eh. Kaya minsan nagkakaroon ng konting conflict, kinakausap ko lang for a while, pero definitely nandun yun eh. Amen. So, sino po dito gusto maging part ng declaration? Amen. O, di ba? So, susunod gagawin ko para maubos ko, choir. Sabay-sabay. Ano tawag doon? Yung sabay-sabay na... sabayang bigkas. No? Isasabay ko kayo kay Albert. No? Sabayang bigkas sa declaration. Tingnan ko kung masabay yan si Albert, no? So, 1 Corinthians chapter 14, verse 1, eagerly desire spiritual gifts. 1 Corinthians chapter 14, verse 12, second paragraph, since you are eager to have spiritual gifts, try to excel. Wow. And 1 Corinthians 14, verse 39, be eager to prophecy. So, nandun yung word na eager. Dapat meron tayong eagerness. No?
dapat makikita sa atin yung matinding eagerness. And sometimes, yung even yung pagiging desperado, maging desperado po tayo, at talagang umangat pa ng level yung ating spiritual life. Kasi sabi nga natin, sa pagsunod sa Lord, natin yung blessing. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. So kung tayo po'y eager talagang hanapin siya, katagpuin siya, then kinukuha po natin yung susi ng pintuan ng pagpapala. Kaya kita mo, yung katabi mo dati, ano lang yan, simple lang. Kita mo nga mga pananamit ngayon, binibless na ng Lord eh. Kanina bago mag-service, dumungaw po ako doon sa bintana. Grabe na pala sasakyan natin, ano? Yung motor lang, grabe, no? Daming motor. No? May e-bike pa. So, iba-ibang sasakyan na. Kaya minsan, problema na tayo doon sa parking. And napakagandang problema. Ibig sabihin, yung katabi mo pinagpapala rin. Yun ang mga po prayer natin. Lahat po tayo ay pagpalain. Sino po dito gusto niyo pagpalain kayo ng Lord? O maging eager kayo na maranasan yung blessing na yan. Okay, so, to be used in the supernatural realm, you must be eager to it, for it. Eagerly desire it, try to excel in it. No? Meron pong a long time friend will use supernaturally by the Lord, said to pray, Lord, use me in these gifts too. Misa kasi meron tayong hinihingi, pero ano ba ang purpose? Dapat maliwanag. Gusto ko po magkaroon ako ng gift of discernment. Para saan? Para ma-discern ko po kung yung chicks na yun meron din pagtingin sa akin. Mali yun. Mali yun. Harot ang tawag doon. Harot, hindi gift, no? So, kaya ka humihingi ng gift para ma-discern mo kung yung chicks na yun may pag-asa ka, itigil mo yung gift na yan. No? So, dapat, Lord, gusto ko pong magkaroon ng gift ng healing. Actually, maraming tao, hindi mo na kailangang hilingin kay Lord yung gift of healing. Ang daming healing ng healing, you know? Lord, gusto ko po nito, gusto ko po ng... Hindi, yung healing. Bakit gusto mo magkaroon ng healing? Healing power from the Lord. Magtatayo po ako ng isang simpleng clinic para lahat po pupunta din papagaling sa akin. Hindi po yun. Kaya mo dinidesire yung healing kasi gusto mo magamit ka ng Lord at maluwalhati ang Panginoon. Dapat sa bawat dinidesire po natin, kakibat lagi, maluwalhati ang Panginoon. Bakit gusto mo kakotse? Gusto mo maluwalhati ang Panginoon. Kasi pag may mga nakita ko na walang sasakyan, isasakay ko po siya. Magamit po ng aming victory group o ng cell group. Bakit gusto mo magkaroon malaking bahay? Para maluwalhati ang Lord. Paano po yun? Umpisahan mo sa maliit na bahay, maliit na kwarto. Paano yun? Sinupin mo, dapat sinupin. Gusto mo ng malaking bahay, maliit na kwarto, hindi mo matiklop kumot mo, bakit bibigyan ng bahay na malaki? Amen. Lord, gusto ko po magkaroon ng malaking kusina. Wow. Nagugas ka ba ng plato? Baka mamaya, lalo kang magreklamo. Ang daming plato. Lord, bakit ang daming plato? Gusto mo malaking kusina eh. Maraming gagamit ng plato. Amen. So sa bawat desire po natin, dapat klaro. Gusto ko po magkaroon ng maraming pera. Para saan? Ano una mo intensyon? Dapat, pag nag-desire ka maraming pera, dapat maluwalhati ang Panginoon sa pera mo. Naghahanap ka, ibiniles ka ng Lord to bless to bless the church. Ang dami nagdi-desire na umunlad, pero ang tanong, hindi kasama ang simbahan. Hindi kasamang suporta sa simbahan o sa church niya. Hindi kasama yung pag-bless sa kanyang gawain. Dapat, sa bawat hingin po natin, mag-glorify ang Panginoon. Amen? So, we are born into and live in the natural realm. To move into the supernatural takes conscious desire. Meron po isang picture dito, no? Tingnan po. Yan. Ngayon ko lang po sasabihin sa inyo, ako po yan. Pag hindi po ako nakabalat kayo, ayan po ako, yan. Okay. So, nandun yung kanyang matinding desire. So, doubts kill more dreams than failure ever will. Doubts kill more dreams than failure ever will. Minsan, ang ating pong pinagbibintangan, yung failure. Kung bakit hindi mo naabot yung pangarap mo, kasi lagi ka nag-fail. Hindi. Ang pinakamatindi daw, na pumapatay sa pangarap, yung pag-aalinlangan. Kaya ka nag-fail kasi hindi ka confident na harapin yung bagay na yun kaya nag-fail ka. Halimbawa,
sa ating pag-a-apply, pag hindi ka confident, mas malaki ang porsyento hindi ka makakapasa. No? Dapat bao mo doon isang kumpiyansa. Kasi pag tinanong ka, nanginig ka, parang, ano na sasabihin mo? Mauutal ka na, mawawalan ka na ng focus. So, kailangan nandoon yung, kahit pa paano, bilib mo sarili mo, lalo't alam mong kasama mo ang Lord. Remember, tayo po yung sinilang bilang conqueror. Parang si David, I was born to conquer. No? David was born to conquer. He was born to be a giant killer. Tayo po mga anak ng Diyos, tayo po ay giant killer. Ibig sabihin, malalaking problema sa buhay po natin, mga bagay na makapangyarihan, kaya po nating talunin yan, dahil ang kapangyarihang meron po tayo, kapangyarihan ng Diyos na higit na makapangyarihan. So, kaya hindi po bagay sa isang Kristiyanong talunan. Kaya nga pumigay sa atin ng Lord na pangalan, Shield of Victory. Ang nakakalungkot, Shield of Victory tayo, pagbaba mo sa hagdanan, nakahaba pa rin ang nguso mo, mukha kang talunan. Anong choice ka? Shield of Victory. Maniniwala kaya yun? Di ba? Dapat, doon pa lang sa pangalan, napapamuhay na natin. Tayo po ay shielded by His victory. Hindi bagay sa atin na mukha tayong talo. Dahil ang binigay ng Lord na deklarasyon sa ating buhay, tayo po yung mananagumpay. Amen? Just like David, we are giant killers born to conquer. So we have to face all the giants of our lives. Hindi po natin tatalikuran yan, haharapin po natin with the Lord. No? Sabi nga sa awit po, the Lord is my tower and He gives me the power. So kaya po natin harapin ang mga matitinding pagsubok with the Lord. Kailangan po lang natin talaga gamitin yung binigay sa atin ng Lord na force or power o yung pribilehiyo. Sabi nga ni Harrison Ford, may the force be with you is charming, but it's not important. What's important is that you become the force for yourself and perhaps for other people. Yung force nandyan lang eh. Tama naman siya, no? May the force be with you is charming, but it's not important. What's important is that you become the force. Dapat ikaw ang force. Pastor, nga po, dami kong force eh. Hindi po yung sa mukha. Ha? Hindi po yun. No? Ang sabi doon, dapat tayo maging force for yourself and perhaps for other people. Tayo po din maging motivator natin sa sarili. Hindi, kaya mo yan, bro. Self, kaya mo yan. Diba? Pag walang partner, parang hindi ko kaya mabuhay walang partner. Pwede mo naman kamusta yung sarili mo. Kamusta na, me? Kumain na ba, me? Uminom na ba, me? I love you, me. So, pwede mo i-date sarili mo. Nakakita na nga ako, kumain sa Samyup for the first time. Sabi ko, parang hirap kumain sa Samyup. Eat all you can, nag-iisa ka. One time, nakakita ako, na-encourage ako eh. Nag-iisa siya, kumakain ng Samyup. O, di ba? Bakit? Ang Samyup ba, nakadepende sa kasama? Hindi, pwede ka rin palang kumain, basta kaya mo ba eh. Di ba? So, nakita ko naman, nag-enjoy siya kumakain mag-isa. Siguro siya sabi niya, kain na, me. Enjoy lang, me. So, sabi nga, bago mo mahalin ang kapwa mo, dapat alam mo muna mahalin sarili mo. Kasi yun ang pattern. Ibigin mo yung kapwa ganyan sarili mo. Kaya dapat una mong ibigin yung sarili mo. No? Turo naman ng Lord yun, no? So, kaya mga kapatid, may His force be with you. Yung force ng Panginoon ay sumayin nyo at tayo po ay maging force. May the Spirit be with you. May God's Spirit be with you. Okay? And lastly, number 3, determine. So, nag-decide ka, nag-declare ka, nang-determine po tayo. Dapat determinado po tayo. Okay. Determinado, una, sa pananalangin. So, natutuwa ako sa mga bago natin nagdi-devotion eh. Talagang nandun yung kanilang consistently nagpo-post ng devotion. Sa mga bago nagdi-devotion, congratulations. Tuloy-tuloy nyo lang yan. No? Sabi nga sa mga nakakausap po natin, yung pag-devotion, una-una, isipin mo for your own good. Kasi ikaw ang kinakausap ng Lord eh. Pag nagdi-devotion, din naman yung katabi mo ang kinakausap, ikaw eh. Sino po dito nagdi-devotion ka and dami niyang nakitang wow?
direksyon, sagot ng Lord sa buhay nyo. May mga katanungan kayo, hindi na kailangan si pastor eh. Lagi eh. Yung devotion mo, sinasagot yung tanong mo eh. Tama. Amen. Di ba, meron tayo ang devotion natin, soap, di ba? Sino po din naliligo kung hindi gumagamit ng sabon? Kumpleto ba? Yung hindi kayo nagsabon. Meron ba? Naliligo hindi nagagamit ng sabon? Ang lagkit pa rin, di ba? Yung iba naman, hindi man nagsabon, pero yung shampoo ginamit sa katawan. Pwede, no? Pero ang hirap yatang maligo na hindi nagamit ng sabon. Sino po naglaban na hindi nagamit ng sabon? Laba ka, no? Tapos walang sabon. Meron po ko nakilala, hindi ko na banggitin pa kaya. Naglabas siya, walang sabon. Tapos naligo, hindi rin nagsabon. Yung pagkita mo doon sa sabon, hindi nabasa. Pero naligo siya. Kaya isang katanungan sa aming mga isipan, paano sa naligo na hindi nabasa ang sabon? Oo. Hanggang ngayon, pinag-aalala namin yung anong yun eh. Eksenang yun. Naligo na hindi nabasa ang sabon, paano yun? So, walang bakas na nagkaroon ng bula doon sa sabon. Aba, isang kamanghamanghang bagay to. No? Bala ko isama to sa mga investigador, no? So tayo po sa buhay natin, ang hirap ng maligo ng walang sabon. Kaya nga po ang devotion po natin ginawang soap. Kasi ganun kahalaga ang sabon. Kasi ang sabon pampalinis. Pagtanggal ng lagkit, pagtanggal ng amoy na hindi kaaya-aya. No? Kaya sa buhay po natin, kaya tayo nagdi-devotion, gusto po natin mawala yung mga masangsang na bagay sa buhay natin. Gusto natin mawala yung mga lagkit na mga anik-anik na dumidikit sa buhay natin, na everyday na encounter natin. Kaya kapag nagdi-devotion ka, nababaklas yung mga bagay na yan. Tama? Kaya ka nagdi-devotion kasi yan, gusto mong malinis ang buhay mo. Nagsasabon ka every day. Amen. So, sino po dito kailangan ng sabon? Oh, sa physical, kailangan din po natin ng sabon, spiritual. Devotion po. Subukan niyo pong gawin. Amen. So, dito, through prayer, sabi doon, prayer is what opens up the floodgates for God to come down and be involved in our everyday circumstances. Sino po nakapanood ng War Room? Ang tindi ng movie yan, no? Dahil sa panalangin, na bago yung kanyang husband, talagang maghihiwalay na sila, pero because of prayer, no? Nabuo yung nanganganib ng relasyon na para bang wala ng pag-asang magbago, pero sa tindi ng prayer, wow, yung prayer nagbigay ng conviction sa kanyang husband. Kahit hindi sila mag-asama, yung power ng asawa, nangusap doon sa kanyang husband at binigyan siya ng matinding konsensya. Kaya nga daw, ng prayer, an unstoppable force. In Matthew chapter 6, verse 6, when you pray, the focus will shift from you to God. And you will begin to sense His grace. Ang panalangin, tinatanggal tayo doon sa focus sa ating sarili na kaya natin lahat. Yung panalangin, pinopokus tayo sa kakakayanan ng Diyos. Ang daming mga bagay, pinilit po natin kayanin, nag-fail po tayo. Because tayo po ay nalikhang hindi kumpleto. Ang kukumpleto po sa atin ay walang iba, kundi ang Diyos. Kaya dapat po nandoon. Yung focus natin, habang tayo nagpe-pray kay Lord. Lord, hindi ko po kaya, tulungan niyo po ako. Ang sakit-sakit na po Lord, hindi ko alam kung paano ko mapaglalampasan to Minsan di po ako pinapatulog, Lord. Ginawa ko na po lahat. Uminom na ako ng mga pangpatulog, pero hindi ako makatulog. Sabi ng Lord, simple lang. Basa ka ng Bible, makakatulog ka. Iba kasi pag nagbasa ng Bible, Pastor, di ako makapag-devotion. Pag nagbabasa ako ng Bible, nakakatulog po ako Kaya nataka ko sa iba Bumibili pa ng papatulog Magbasa na kayo ng Bible, makakatulog kayo. Tama? So, hindi makatulog, basa ng Bible. Makakatulog po kayo. At least nakabasa kayo kahit isang verse. Baka tumimo sa puso nyo. Di ba? Success is not measured by what you do compared to what others do. It is measured by what you do with the ability God gave you. Wow. Ulitin ko po. Success is not measured by what you do compared to what others do. It is measured by what you do with the ability God gave you. Sabi nga po,
Ito, nag-uusap sila no, sa pelikula. I don't believe it. Pero sabi sa kanya, that is why she failed. Sabi niya, hindi ako naniniwala eh. Sabi niya, dahilan ko bakit natatalo ka, hindi ka naniniwala eh. Kaya sa mga bagay, sa gabing ito, kung may mga bagay na nag-aalinlangan ka, bitawan mo yan, niwala ka. Lalo't ko ito sinabi ng Panginoon, kaya mo yan. Kaya mo yan. Because nung tayo po'y kumilala sa Panginoon, tayo po'y naging bahagi ng kanyang I can family. Ano yun? I can do all things through Christ who strengthen me. Sa sarili po natin, maaaring din natin kaya. But with God, kaya po natin. You were created to make a difference, and there's a difference in this world that only you can make. Halimbawa, gusto mong papapayat? Minsan ang sagot nasa atin lang din eh. Nasa determinasyon lang din. Gusto mong pumayat pero lagi ka nakadikit sa kitchen, paano ka papayat? Gusto mong pumayat pero lagi naman ali ang kinakain mo. Ali wings, no? Ali noodles. Paano papayat? Kung gusto mong pumayat, ganito. Yan. Kaya lang, magkakamay naman, di ba? Pwede naman, no? Okay, sige. Gusto mo yan eh. Ito na lang. Lagyan mo ng padlock. Matempt ka man, hindi mo mabubuksan. If there's a will, there's a determination. Tama? So, if you want to change, you have to be willing to be uncomfortable. Sa gusto magbago, definitely, pauunahan ko na po kayo. May mga bagay na ang komportable. Kasi siyempre, mag-shift yan eh. Yung gusto-gusto mo ginagawa, biglang mag-shift yan, hindi komportable yan. Pero go lang. Good things come, there is no elevator to success. You have to take the stairs. Tama. There is no elevator to success. You have to take the stairs. By the way, salamat po doon sa seafoods, no? Yung seafoods na hindi makakarating sa pangpang, kundi pinuntahan ng bangka at ng mangingisda sa gitna. Tama? So, sarap na sarap tayo doon sa seafoods. Pero alam nyo ba, yung seafoods na yun, matinding determinasyon ang baon-baon doon. Pumunta ng gitna ng ilog or dagat para yung isdang yun o seafoods na yung makarating sa pangpang. Habang kinakain natin, wow, ang sarap. Pero, matinding determinasyon ang naging puhunan para maging seafoods yun. Kaya palakpakan po natin mga mangingisda, no? Good things come to those who believe. Better things come to those who wait. And the best things come to those who don't give up. Ulitin ko po, ha? Good things come to those who believe. Better things come to those who wait. And the best things come to those who don't give up. And of course, dapat tama yung ating koneksyon. Ang koneksyon natin ay sa Diyos lamang. Doon lang tayo kukuha ng pwersa, doon tayo kukuha ng spirit, doon tayo kukuha ng sagot. So once again, in facing your open doors, may D. Ano yung tatlong D na yun? Decide, desire, determine. In facing your open doors, may the force of God be with you. So we need to decide, desire, and determine. Kaya sabi nga, sa buwang ito, in facing your open doors, do not be dismayed. God will make a way. He will be our guide. Hold us closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way, and He will make a way for all of us. In Jesus' name, amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isa Diyos. Hinahanap namin
narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaigtaan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin Somebody pray ang for our iyong VIPs. kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Prime leaders, pray for Carissa's leaders naman. Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
tayo tuloy ang magwakas. Bless others. Ikaw po kayo ng isang partner. Pray po natin. Pray for one another. Especially yung hindi nyo pa nakapartner. Panalangin, come on. Let's pray for one another. Hallelujah. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba. Amen. Yes, hallelujah. Amen. Thank you, Lord, for the opportunity to bless others. Pamagitan ng prayer. Pakinggan mo po ang aming mga dalangin. Dalangin individual, dalangin po bilang church. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Father God, once again, thank you sa gabing ito na pinaranas mo sa amin ng isang napakaganda, Panginoong, pakiramdam. Sa pag-aawitan, Panginoon, nangungusap kayo.
maging sa lahat ng bahagi ng gawain ito, maging sa pag-ibigay, binigyan mo kami, Panginoon, masarap na pakiramdam. Maging sa katabi namin, Panginoon, na nakapagbigay dagdag sa aming sarap ng pagsamba sa iyo, na meron kaming kasama sa journey, meron kaming kasama na pupuri sa mga samba sa iyo. Salamat din po sa aming mga VIPs, Panginoon, Lord. Patuloy mo silang pagpalain, samahan, sila po'y blessing sa amin. Inawa, Panginoon, naramdaman din po nila na ang church mo, Panginoon, ay blessing din sa kanila, Panginoon. Maging sa mga nasa online, Panginoon, ano po yung kanilang mga pinagdadaanan, ano, Panginoon, yung kanilang naranasan sa buhay. Lord, may your force be with them. Yung inyong pong kapangyarihan, pabor at blessing ay pagkalam mo rin po sa kanila. At kung anong pinaramdaman po namin dito, maramdaman din po nila, Panginoon. Sa muli, sa aming paghiwa-hiwalay, baunin po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Now, may the Lord bless and keep you, make His face to shine upon you, and give you peace, more favors, more blessing, and open doors, blessing from the Lord be with you all. In Jesus' name, amen and amen.